Hi guys, ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo for today's video para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang isi-share ko sa inyo ngayon ay mga comment ng ating mga kababayan, yung mga nanonood ng mga previous ko na video. Maraming salamat sa inyo at shout out sa inyong lahat. At ito na yung mga tanong nila. Nagtanong si Kabayan Mirasol at ito yung tanong niya, ano pong agency niyo sa Pinas, Ma'am Jackie? So, hindi po ako ma'am, ako po ay isang domestic helper at pakitawag mo na lang ako for short, Jackie na lang. So, ito yung tanong mo, anong agency niyo po sa Pinas? So, ang agency ko sa Pinas ay Global Pro Manpower. So, ito yung t-shirt na binigay nila. Dito naman sa Riyadh, ito yung agency ko. Darmatug Recruitment. So, sa Pilipinas, dito nakalagay sa likod. Global Pro Manpower Incorporation. So, yan yung agency ko. So, sana nakatulong ako sa iyo, kabayan. So, ilalagay ko na lang sa screen yung address nila, kung saan sila matatagpuan, kung saan sila makikita. Sa Mabini lang sila. So, kung interesado kang mag-apply, pumunta ka lang ng UN, tapos lakarin mo lang yon dun sa NBI. So, lakarin mo yung street na yon, dire-diretso lang. Tapos, Mabini Street. Lumiko ka, may makikita ka dyan na blue na building. Yan yung agency ko. Makikita mo naman dyan, Global Pro Manpower. So, malapit lang siya sa Cow Grill or sa bangko. Basta ilalagay ko na lang sa screen yung address niya para kung gusto mong mag-apply, kung gusto mong puntahan, pwede mo siyang puntahan. Malapit lang siya sa bangko na BDO. So, nakalimutan ko na yung ibang building, yung palatandaan namin. Basta may, may parang spa siya sa baba. Tapos sa second floor yung aming agency hanggang sa third floor. Yun yung agency ko sa Pilipinas, Global Pro Manpower. So ito yung t-shirt na binigay sa amin nung pag-flight namin. Binigyan kami isa-isa. So maraming salamat sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. At next naman, proceed ako sa second question mo. Hi Ma'am Jackie, nabanggit niyo po na hindi niyo natapos ang kontrata niyo sa Bahrain. Bakit po? Bahrain po kasi bala ko na mag-apply. First timer po. So ganito yun, kabayan. Nung pagdating ko doon sa amo ko sa Bahrain, nung una, okay silang makisama, okay yung komunikasyon namin, wala akong naging problema. Ang naging problema ko lang doon is yung puyat. Bukod sa marami akong plantsahin, marami akong labahin, may 2 bata ako inalagaan, tapos nakapokus ako sa pag-aalaga ko ng bata, yung bunso na anak ng employer ko dahil 2 years old pa lang or 1 year old mahigit nung pagdating ko, hanggang sa 2 years old na siya, ako yung nag-alaga sa kanya. Nung pagdating ko, hindi pa siya marunong magsalita hanggang sa natuto na siyang magsalita dahil tinuturuan ko siya. So, bukod doon, malit lang naman ang bahay ng amo ko. Flat lang siya, pero may alaga akong bata. All around ako doon. Naglilinis ako, naglalaba, nagpaplansya, at nagluluto. At nag-aalaga din ako ng alaga ko. Alaga ko na babae, maliit pa siya. Nung una, maganda pa yung yung komunikasyon namin, wala pa kaming naging problema. Binilhan pa ako ng mga bag, damit, at cellphone. Binigyan ako nila ng cellphone. Nung tumagal-tagal na, siguro 6 months, so nasigawan ako dahil sa sapatos na nilinisan ko, baka daw kasi masira. So nasigawan ako ng amo kong lalaki. Then sumunod nun is yung pagpunta ko sa Philippine Embassy. Yung pagpunta ko sa Philippine Embassy, dahil nga bumuto ako,
presidential election kasi noon at nakapag-register na kasi ako. Nung una, hinatid kami, dalawa kaming Pinay. Yung kasama ko yung kasambahay din ng kapatid ng amo kong lalaki. So, yung amo kong babae ang naghatid sa amin. Pumayag siya na magpa-register kami doon at naging okay yung resulta, nakapag-register kami. At nung butuhan na, nagpaalam ako sa amo kong babae na boboto ako sa Philippine Embassy dahil nakapag-register na ako. So, pumayag siya. Ang sabi niya, okay. So, sila yung barini, sila yung nakakaalam kung ano yung pwede kong sakyan. Pero hindi sila nagsabi sa akin na mag-taxi ka na lang, ako na lang ang tatawag. So, nagsabi ako sa kanila na magbabas ako. So, nagbus ako at yung bus doon is matagal siya dahil humihinto pa siya sa bus stop. So, maraming bus stop kaya matagal akong nakarating sa Philippine Embassy. So, ang sinakyan ko pabalik din, bus lang din. So, naligaw-ligaw pa ako kasi first time kong mag-commute at first time kong sumakay ng bus dun sa Bahrain. So, nagtanong-tanong lang ako sa driver kung saan ako pwedeng sumakay. So, yun yung experience ko nung time na yun. Pero, nagpaalam ako sa amo ko ng maayos. Tapos, bago ako umalis, hinanda ko pa yung baon ng alaga ko. Saka ako umalis. So, naabutan ako ng 2 o'clock ng hapon. So, siguro 2:30 yun, kung hindi ako nagkakamali. Nung pagdating ko, galit na galit sila dahil ilang beses na pala silang tumawag sa akin. Hindi ko naman namalaya na tumawag sila dahil yung cellphone ko na naka-off siya pero hindi ko sinadyang i-off. Dahil nga sa dala-dala kong bag or paper bag yung dinala ko noon, tapos nilagay ko lang siya sa loob, na-off pala yung cellphone ko. So, hindi nila ako makontak. So, ang akala siguro nila, nag-run away na ako. Kaya, tinawagan nila ako na ilang beses, hindi ako makontak. Tinawagan din ako ng kaibigan ko, hindi rin ako makontak. So, ang nangyari, pag uwi ko, sigaw sila ng sigaw. So, silang dalawa talagang mag-asawa. So, parang napakasakit sa akin noon dahil nagpaalam ako ng maayos. Sinigawan nila ako nung pag-uwi ko. Hindi naman ako ginabi. Naabutan lang ako ng mga 2:00 mahigit dahil syempre pagdating natin sa Philippine Embassy, hindi naman tayo ang uunahin. Marami pang mas nakauna sa atin so kailangan nating pumila, kailangan nating mag-antay. Tapos nagbayad pa ako sa aking OWA noon. Yung OWA membership ko, binayaran ko pa. So syempre, matatagalan talaga ako doon. Doon pa lang sa loob ng Philippine Embassy. Matatagalan talaga ako kasi nga eleksyon nung time na yon, maraming mga OFW ang bumoto. Pero hindi ako naabutan ng gabi. So, bumalik naman ako kaagad. Hindi na nga ako ng pasyal-pasyal. So, diretso bahay talaga ako. So, doon lang ako natagalan konti na sa Philippine Embassy. So, yun yung nangyari. Bukod pa doon, yung alaga ko din, nananakit din. So, napakasalbahe ng alaga ko, yung anak ng amo ko na panganay. Yung alaga kong maliit, inuturuan pa niya, naduraan ako. Tapos, binato pa niya ako ng bola. Ang pinaka masakit talaga na na-experience ko dun sa alaga ko is yung bigla niya akong sinaraduhan ng pintuan ng sasakyan. Doon na ako nagsabi sa kanila na hindi ko na talaga matiis yung ginagawa ng alaga ko kasi habang lumalaki yung alaga kong lalaki, lalo siyang naging salbahe. So, yun yung na-experience ko doon sa kanila. Pero natiis ko ng 1 year ako doon sa kanila. 1 year and 1 month. Tiniis ko yung lahat. Isang beses lang na hindi ko na talaga matiis. Nag-away kami kasi bago yung away namin, sunod-sunod yung gala namin. So, sunod-sunod din yung puyat ko. Kasi pumupunta kami dun sa bahay ng papa ng amo kong babae. Ilang beses kaming pabalik-balik doon. At pumunta kami dun sa barkada niya. So, umuwi kami ng
2 o'clock ng madaling araw, 1 o'clock ng madaling araw. So, hindi ka naman makakatulog kaagad pag gano'n na kasi lipas na yung antok mo, di ka na makakatulog. So, ang nangyari, nung time na gusto niyang papalitan yung bedsheet ng alaga kong lalaki, gabi na yon, galing kami sa bahay ng papa niya. Nagtaka ako kung bakit kami umuwi ng 8 o'clock ng gabi. Siguro inisip ko na lang na bukas kasi may pasok, so maaga akong magigising. Maaga akong nagigising, 4 o'clock to 4:30. Ihahanda ko yung mga pagkain nila, pagkain ng alaga ko, minsan sa amo kong babae, minsan gagawa ako ng coffee nila. So, yun yung ginagawa ko sa umaga. At minsan pa, yung alaga ko ding maliit, maaga ding magising. Dahil minsan, nagigising yun ng 7, pupunta sa kwarto ko, tinatawag ako at hindi na yan matutulog. Minsan matutulog, pinipilit ko siyang matulog, tinatabihan ko siya para makatulog kaming dalawa. Kasi nga, nakakatulog ako ng madaling araw at ang gising ko rin maaga din. So, tiniis ko yung puyat, yung pagod. Ang hindi ko lang matiis, yung pananakit ng alaga ko na lalaki at yung paninigaw ng mga amo ko. Mahilig kasi silang manigaw. So, hindi ko yun natiis. So, isang beses, nag-away kami dahil gusto niyang papalitan yung bedsheet. So, nasabi ko na kanina, umuwi kami ng 8 ng gabi. Gusto niyang papalitan yung bedsheet. Dahil nung time kasi na yon, napalitan ko na yung bedsheet nila ng mga amo ko at yung sa isa kong alaga. Ang hindi ko lang napalitan, yung sa alaga ko na lalaki. Kasi yung bed niya, mahirap kasi siya, kailangan mo pa siyang akyatin, tapos saka mo ikabit yung bedsheet. So, medyo nahirapan ako doon. Dahil sunod-sunod yung puyat at parang sobrang pagod ko nung time na yon. So, hindi siya makakaintindi. Pinaliwanag ko sa amo ko na kinabukasan ko na lang papalitan dahil lilinisan ko pa siya. Kasi nga, yung bed ng alaga ko, para siyang may cover, tapos may hagdanan siya. Pero single bed lang siya, pero kailangan mo pa siyang akyatin. Kaya kailangan mo pang umakyat sa hagdanan para maikabit yung bedsheet. So, yun yung bed ng alaga ko. So, gabi na yon, sabi ko sa kanya, maaga ako matulog ngayon kasi bukas magigising ako ng maaga. Bukas ko na lang papalitan. Siguro nagselos yung alaga kong lalaki sa kapatid niya dahil sa kapatid niya napalitan ko kasi. Ano lang kasi yung sa kapatid niya, hindi siya mahirap palitan kasi nga mababa lang yung bed. So, mabilis mo lang siyang mapalitan. Yun lang sa alaga kong lalaki dahil aakyatin mo pa siya sa hagdanan tapos saka mo siya papalitan. So, sabi ko, kinabukasan ko na papalitan. Sinigawan niya ako. Kasi nagsumbong yung alaga kong lalaki na hindi ko raw pinalitan yung yung bedsheet, I mean. So, sinigawan ako. So, nagulat ako. Naghuhugas ako noon ng mga pinggan sa kusina. Nagulat ako sa kanya. Hindi ko na talaga siya natiis. Hindi na talaga ako nakapagtimpi sa sarili ko. Sinagot ko na talaga yung amo kong babae. So, sinabihan niya ako, intihilwan. So, sabi niya sa akin, ano daw ako, baliw daw ako, intikal. Sabi niya sa akin, aso daw ako. Lahat ng pagmumura, sinabi niya sa akin. Di, sinabihan ko rin siya na, ikaw din. So, ang Arabic nun, intibaad. So, ikaw din. So, nagalit sila sa akin. So, kung ano-ano niya yung pinagsasabi sa akin, kisyo, ganyan, ganyan, ganyan. Lahat ng mga masasamang salita, sinabi niya sa akin. Kaya nag-decide ako na pabalik ako ng agency. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. So, hindi na ako nag-report sa taas, hindi na ako umakyat sa taas. Tapos, sumigaw na naman sila. So, sabi ko sa kanila, magpabalik na ako sa agency. So, kinuha na nila yung susi dahil masusi ako ng nila sa taas, ng flat nila para makapasok ako. Nilala kasi nila yung pintuan dahil nga yung alaga kong maliit is bumababa yun, lumalabas. Marunong na kasi siyang bumaba sa hagdanan. So, nakakatakot, baka malaglag.
Kaya nilalock nila yung pintuan. Kaya may sarili akong susi, binigay din nila. So kinuha nila yung susi, binigay ko din sa kanila. At hindi na talaga ako nagtrabaho. Nagmukmok ako sa kwarto at tiniis ko yung gutom. Hindi sila nagbigay ng pagkain. So buti na lang may Indomie at tinapay ako. So mapapanood nyo naman sa previous ko na video yung in-upload ko na kung bakit ako umalis sa amo ko. Mahirap kasi kapag may alaga ka talagang bata sa barin, kailangan mong habaan yung pasensya mo. Although hinabaan ko naman yung pasensya ko, nung una, tiniis ko, bukod sa pagod, puyat, sa trabaho, tiniis ko. Pero ang hindi ko talaga matanggap is yung sisigawan ka, hindi lang basta-basta sigaw, talagang ang boses ng amo ko is parang abot hanggang kabilang kalye yung boses niya. Sobra siyang makasigaw. Pwede naman sanang pag-usapan yon. Sinabi ko naman sa kanya na bukas na lang. Bukas ko na lang papalitan kasi nga nilinisan ko pa siya bago ko ikabit yung bedsheet. So dahil may cover kasi siya, yung cover niya dun sa taas is madumi na. So pinakita ko rin sa kanya. In-explain ko sa kanya. Ayaw niya namang makinig. Ayaw niya namang maniwala. So ang nangyari, nagkasagutan kami. So, hindi ko na natiis yung pagmumura niya sa akin. Sinagot ko talaga siya. Kasi napuno na rin ako. Dahil sa ilang beses din niya akong sinigawan, hindi lang isang beses. Pero tiniis ko nung una. At nagbago sila nung nag 1 year na ako. Kasi dati may kasambahay din sila doon. Ethiopia yon. Ang sabi sa akin, lumayas daw. Kasi nga, lagi din nilang sinisigawan. So, magkakaroon ka ng phobia, parang maano mo sa puso mo na iba yung sisigawan ka agad, pwede namang sabihin ng mahinahon. Pwede namang idaan sa maayos na usapan. So, ang dahilan niya daw kasi kung bakit daw gusto niyang papalitan yung bedsheet, dahil mayroon daw allergy yung anak niya. So, tiningnan ko kung malala ba talaga yung allergy, pero hindi naman malala. Maliit lang talaga na parang kamot lang sa kamay. So, hindi siya valid reason sa akin. So, hindi niya ako maintindihan. So, sabi ko sa kanya, magpabalik ako sa agency. So, nung bumalik na ako sa agency, nag-try ako ng mga ilang trial, ilang amo yung napag-trialan ko. Hindi rin ako, ayaw ko rin. Hindi rin ako satisfied sa naging amo ko. So, nagsabi ako na uwi na lang ako ng Pilipinas. So, pumunta ako ng Philippine Embassy at doon ko na-experience din na sinigawan din ako. Sinigawan din ako ng staff din doon. So, nasabi ko sa previous ko na video yun. Yung experience ko doon na nasigawan ako ni Sir Arnel. Shout out sa Philippine Embassy sa Bahrain. So, pumunta kasi ako dyan. Dahil nag-report ako. Hinatid ako ng last kong pinagtrayalan. Tapos pumunta ako dyan. So, nagsabi ako sa kanya na wala na kasi akong ibang choice kundi ang lumabas. So, sabi ni Sir Arnel, sinigawan niya rin ako, wag mong sabihin na wala kang ibang choice. Ginusto mo yan, pinili mo yan. So, gumawa ka ng salaysay. So, gumawa ka ng salaysay. At after 1 month, so ako pa rin ang nanalo. So, ako pa rin ang nabayaran ng aking agency dahil hindi ako binayaran eh. May sahod akong kukunin sa previous ko na amo, yung pinakauna kong amo kasi hindi nila binigay. Nakuha ko rin nung bandang huli. So, nakauwi din ako. Yung agency ko rin ang nagpa-uwi sa akin. Yung agency ko rin ang bumili ng plane ticket sa akin. So, kaya nasabi ko na kapag may karapatan ka, paglaban mo yun. Karapatan mo yun eh. Wala silang karapatang manigaw. Pumunta tayo sa kanila para magtrabaho. Doon lang. Kailangan may may limitasyon din sila. Kasi kapag nasigawan ka, ay naabuso na yung karapatan mo doon. Hindi tayo pumunta sa kanila para alilain tayo nila. Pumunta tayo sa kanila para magtrabaho. Hindi ibig sabihin na porket kasambahay tayo, talagang ganun na lang. Walang-wala talaga tayo sa Pilipinas. Hindi naman ako sa nagmamayabang, pero ang ibig ko lang sabihin is kapag yung karapatan mo is naabuso na, huwag mong hayaan na abusuhin. Kasi iba ang epekto nun. Kapag sinigawan ka, iba ang epekto nun sa sarili mo. Iba ang epekto nun sa puso mo. Magkakasakit ka kung
lagi kang makakaranas, mapupobya ka, matataranta ka, maninervyos ka. Kaya ngayon ako, bigla akong magugulatin na ako ngayon kasi nga sa mga experience ko na paninigaw. Yun yung nangyari sa akin. Yun yung nangyari sa akin nung sa Bahrain ako. Yun yung kwento ko, yun yung story ng buhay ko, yun yung story ng journey ko sa Bahrain bilang isang kasambahay. Nung una, mabait talaga sila. Wala akong masabi. Hindi sila kuripot. Lahat binigay sa akin. Sila ang bumibili ng mga personal ko na gamit. Lahat yun. Every month yun. At yung sahod ko hindi delay. So, minsan nagkasagutan din kami ng amo kong babae. Dahil din sa sahod. Kasi sabi niya sa akin, gusto mo bang kunin ngayong gabi yung sahod mo? Pagod na ako noon, late na kaming umuwi. So, sabi ko sa kanya, kinabukasan ko nilang kunin. So, hindi rin niya iniwan. Pumasok siya sa trabaho, kailangan ko magpadala sa Pilipinas. In-explain ko naman sa kanya nung gabi, pero pumasok pa rin siya sa trabaho at hindi niya iniwan dun sa mesa yung pera. So, hindi ko lang malaman kung bakit ganon yung ginawa niya. Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya, pero ang nangyari, dinala niya yung pera sa trabaho niya, kaya sabi ko, magpapadala ako ng pera. Kaya nagkasagutan din kami nung time na yun. Kasi tayong kasambahay, inaasahan natin yung sahod natin every month. So nag-usap naman na kami nung gabi, bakit ganun pa yung ginawa niya. So hindi lang kami isang beses nagkasagutan, maraming beses. So nung time na yon na hindi ko na talaga matiis, nung time na nag-away talaga kami, ang dahilan lang talaga, bedsheet. So, pinipilit niya kasi ako na gawin yung bagay na hindi na kaya ng katawan ko. Dahil nga, sobrang puyat. Sunod-sunod ba naman na puyat, 2:00 ka ng madaling araw o uwi. Tapos yung alaga mo pa na maliit, magigising minsan ng maaga. Minsan pag may sakit, ako din ang tinatawag. Yung alaga ko, pag may sakit, ako yung iniiwanan. Kasi nga may trabaho yung amo ko na babae. Sa akin iniiwan, painumin mo ng gamot, pakainin mo. Tapos yung baby monitor, sa akin iniiwan yun. Minsan pagagala pa yung amo kong babae, pupunta siya doon sa asawa niya dahil may business sila na yung food truck na juice yung tinitinda nila. Yun yung business ng amo kong lalaki. Pumupunta minsan yung amo kong babae doon. Iniiwan sa akin yung baby monitor, iiwan sa akin kung anong oras na sila babalik. So kapag umiyak yung alaga ko, aakyatin ko na naman sa taas. Hindi ako sa nagre-reklamo, pero sinishare ko lang yung naging experience ko. Pero baliwala sa akin yun dahil part ng trabaho ko yun eh. Ang hindi ko lang talaga matanggap yung sisigawan nila ako dahil lang sa maliit na bagay. Maliit lang na bagay talaga. At nakiusap naman ako na bukas ko na lang papalitan dahil sobrang pagod. Pero hindi nila ako maintindihan. So, pasensyahan kaming dalawa. Ang sabi ng amo ko, bayaran ko daw yung binayad nila sa agency. Sabi, bakit ako magbabayad? Hindi ako dapat magbabayad dahil wala akong kinuha sa pera nyo. Ang agency ang kumuha sa pera nyo, hindi ako. Yun ang paliwanag ko sa kanila. At umabot na rin ako ng 1 year. So, hindi ko rin kasalanan dahil kayo yung naghanap ng problema, hindi rin ako. So, hindi ko kasalanan yun. So, hindi ako dapat ang magbayad. So, umabot na rin ako ng 1 year sa inyo. So, pasensyahan tayo. Kung nagbayad man kayo ng malaki, dapat maging mabait din kayo sa kasambahay nyo. So, yun yung ini-explain ko sa kanya. Hindi ko lang talaga ma-explain ng maayos kasi mahirap. Yung iba kasi hindi niya maintindihan yung English, minsan ina-Arabic. Pero yun yung ibig sabihin ko sa kanya na dapat maging mabait sila sa kasambahay. Nagbayad sila ng malaking halaga, nagbayad sila sa agency ng 1,000 alp yun, sabi niya, na Bahrain dinar, yung binayad nila. So, bayaran ko daw yun. Sabi ko, hindi ako magbabayad. Ang agency ang kumuha sa pera nyo at wala akong kinuha sa pera nyo. Sinabi ko sa amo kong babae. So, wala akong dapat babayaran. At saka, hindi ko kasalanan yun dahil lahat tiniis ko sa kanila. Yung pagod, yung puyat, yung trabaho. All-around ako dun eh. Mag-aalaga pa ako ng bata, magluluto, maglalaba, magpaplansya. Araw-araw ako naglalaba, araw-araw din ako nagpaplansya. So, tiniis ko yun.
So, hindi biro din ang mag-aalaga ka ng bata. Kailangan mo rin na alagaan siya ng mabuti dahil kapag kung ano mangyari sa bata, ikaw din mananagot. So, mahirap na trabaho yung dinaanan ko sa Bahrain. Pero tiniis ko yon. Pero ang hindi ko talaga matiis, yung paninigaw ng mga amo ko. So, hindi lang isang beses yun. Puno na ako at hindi ko na natiis, nasagot ko na siya. May video ako noon na i-record, na isend ko sa Philippine Embassy. So, at na-isend ko sa OWA sa Pilipinas, na-isend ko sa kay Sir Arnil. So, alam nila yun. So, narinig nila yung sigaw ng amo ko na sobra talaga. So, yun yung nangyari sa akin, kabayan. So, kapag first time ka, dapat talaga alam mo kung ano yung pulo OWA number sa Bahrain. Kailangan alam mo yan. Kailangan, pag may alaga kang bata, habaan mo yung pasensya mo at maging mauta ka rin sa trabaho mo. Basta kailangan lang talaga diskarte, kabayan. So, yun, kabayan, yung experience ko. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. So, ang next naman na tanong, ang tanong niya, paano ba ulit maka-avail ng loan? Kasi dati naka-loan na ako dito. About naman to sa PGH. So, kung dati ka nang naka-loan, kabayan, kung gusto mong mag-loan ulit, ang kailangan mo lang gawin is pumunta ka ng opisina ng PGH. Ito yung tanong ni kabayan. Hindi ko lang masabi yung pangalan niya dahil Arabic yung nakasulat. So, ito yung tanong niya. Kapag dumating na kontrata ko, tapos na ako lahat, mabilis ba ang plane ticket or ang ticket? Sabi niya. So, kapag natapos ka ng pumirma ng kontrata, kabayan, hindi pa yon agad-agad ticket, agad-agad ang bibilhin sa'yo. Kasi nga, yung kontrata, dadalhin pa yan sa DMW or POAA. At ipapa-stamp pa yan doon. So, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag nila doon is visa stamping. Ipapa-stamp pa yan doon. Mag-intay ka lang ng ilang weeks, mga 1 week or 2 weeks. Depende kung walang holiday. Yun yung ginagawa sa kontrata. Hindi yan agad-agad, hindi ka agad-agad mabilhan ng plane ticket dahil kailangan pa yung dalhin sa POAA or DMW. So, pag lumabas na yan, ibubuk ka na ng agency ng plane ticket. So, maghahanap yan sila ng mura, maghahanap yan sila ng promo para maka-save sila, makatipid sila. So, mag-aantay ka lang ng mga siguro ilang weeks. So, kapag minamadali ka ng amo, minamadali yung agency ng amo na kailangan mo nang mag-flight agad-agad, so mabilis yung pag-process ng agency. Pero kung hindi naman nagmamadali yung employer, maghahanap yan sila ng promo. So, pag natapos mo na mapirmahan yung kontrata, siguro ang pinakamatagal na kailangan mo intayin, mga 3 weeks to 1 month. Maka-flight ka na. Kung walang naging problema sa mga papilis mo. So, yun, kabayan, ang kailangan mong intayin. Kailangan mong lang mag-antay ng ilang weeks na makalabas yung kontrata mo sa POA or DMW, tapos ibubuka na ng plane ticket, magpipidos ka, tapos alis ka na. Minsan nauna yung pidos, minsan nahuhuli, depende sa agency. So next naman, ang tanong ni kabayan, paano ba ulit maka-avail ng loan? Kasi dati na ako naka-loan dito. So ang kailangan mo lang gawin, kabayan, kapag gusto mong mag-loan sa PGH, ang tanong niya about sa PGH. So kung gusto mong mag-loan sa PGH ulit, pumunta ka lang sa opisina ng PGH at ipasa mo yung mga requirements na kailangan ng PGH. So kung may record ka sa kanila, titingnan nila yon. So hindi ka na mahihirapan, hindi ka na pipirma ulit ng maraming beses. Kasi sa akin, naka-flight ako, pinasa ko lang lahat ng mga requirements ko, tapos tinawagan nila ako, tapos nag-flight na ako noon, dahil nga maraming holiday, hindi na ako nakabalik sa PGH dahil closed din sila. So nag-flight na ako at hindi ako nakapirma.
So, pwede yon kasi may record ka na sa kanila. So, na-approve yung loan ko, na-release siya, na hindi na ako nakapirma. Kasi nga, may record na tayo dun sa kanila. So, ang kailangan mo lang gawin is ipasa lahat yung mga requirements na kailangan ng PGH. Tapos na ako sa kasalita. So, yun yung kailangan mong gawin, kabayan. Kailangan mo lang ipasa lahat ng mga requirements na kailangan nila. So, maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong pag-subscribe, sa inyong patuloy na panonood, at sa inyong pag-comment. So, kung ano pa yung mga tanong nyo, mag-comment lang kayo sa baba at pakipindot ang like kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic. Huwag kalimutan i-share para makatulong ako sa iba. At pakipindot na rin ang subscribe button at pati ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood and God bless sa ating lahat.